Acts chapter 10, verses 1 to 16. So church, hear the word of the Lord. At Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion of what was known as the Italian cohort, a devout man who feared God with all his household, gave alms generously to the people, and prayed continually to God. About the ninth hour of the day, he saw clearly in a vision an angel of God come in and say to him, "Cornelius." And he stared at him in terror and said, "What is it, Lord?" And he said to him, "Your prayers and your alms have ascended as a memorial before God. And now send men to Joppa and bring one Simon who is called Peter. He is lodging with one Simon, a tanner, whose house is by the sea." When the angel who spoke to him had departed, he called two of his servants and a devout soldier from among those who attended him, and having related everything to them, he sent them to Joppa. The next day, as they were on their journey and approaching the city, Peter went up on the housetop about the 6th hour to pray. And he became hungry and wanted something to eat, but while they were preparing it, he fell into a trance and saw the heavens opened and something like a great sheet descending, being let down by its four corners upon the earth. In it were all kinds of animals and reptiles and birds of the air. And there came a voice to him, "Rise, Peter, kill and eat." But Peter said, "By no means, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean." And the voice came to him again a second time, "What God has made clean, do not call common." This happened 3 times, and the thing was taken up at once to heaven. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Amen. Sige po, makakaupo po tayo. Again, with their permission, si Yuan po at si Marcos ay mahilig po sa cars, especially sa toy cars. Pero pag nasa daan, mahilig din po sila, "Oh, that's Porsche," yung mga ganyan pag may dumaan. "Oh, that was ganito, ganyan." Pero yung mga toy cars, for example, yung Hot Wheels. At para po maging maayos yung toy cars nila, ako po, some kind of, ayoko nang basta nakakalat, may box lang. Gusto ko organized. Kumuha kami or bumili ng organized rack display wall mount. Tapos doon nila ilalagay. So at least maayos po tignan. And kamakailan, napapunta kami sa isang mall and waiting for Joy, may mga toys, may toy store po, no? At nakakakita sila ng magandang klaseng mga cars. Hanggang sa makauwi kami, hindi namin nagawang mabilhan sila. And they, especially si Marcus, felt devastated. Yan ang problema pag nag-window shopping no? So, he felt devastated because nagandahan siya dun sa isang car. No? Well, anyway, the next day, being soft to the kids, so nabilhan po, no? And itong binili na cars na made ay yung hindi katulad nung mga Hot Wheels. In detail, ang ganda po, nabubuksan yung hood, yung isang model na car na umaangat yung And then sabi ko, "Oh, Marcos, kunin mo yung dalawang nandun sa rack display, ipalit mo dyan, and put them there para at least maayos dyan." And sabi ni Marcus, "No. So these cars are not common cars. They are special." Oops. Pero sabi ko nga, okay. So, yun po yung tipo na hindi basta dadalhin at talaga, ilalaro lang. Kasi maganda nga po siya. Ako nga po parang gustong tumagal yun So, sabi niya, these cars are not common cars and they are special. True enough, no?
Sinabi niya, hindi daw sila dapat ilagay roon kasi sila po ay espesyal. Kumbaga, mapapahalo sa mga common cars. Dahil po sa ganda nila. Now, ang tanong, pagdating sa atin bilang mga mananampalataya, meron bang maituturing na espesyal na mga Kristiyano? Meron bang masasabing common Christians at elite Christians? Or Class A Christians and Class C or B Christians? Na hindi pwedeng magsama. Hindi pwedeng mag-fellowship. Meron nga bang pagkakaiba, at least in our text, ang mga Hudyo at mga Gentiles or Hentil sa paningin ng Diyos? So ito po mismo ang binibigyang pansin sa atin ng teksto ngayong umaga. Because in the context of the Jews, they are special people. And the non-Jews or Gentiles are common people. And common people are so-called unclean. Why? Because they are not worshiping the true God. Therefore, they have their own ways of worship, which is pagan ways, to the point na yung mga kinakain po nila ay talaga pong marurumi. Tulad ng baboy, tama po ba, Pastor Cloyd? So anyway, pinagbawal ng Diyos eh. So these people who are common eats the unclean. Kaya they are also unclean that they cannot enter the temple, for example, or in the gathering of the Jews. Anyway, so in our text, these people, because of the gospel, are no longer just common people, but they are common but made clean in light of Jesus Christ. So ito po yung mahalagang parte ng salaysay na gustong ma-achieve din ng Diyos for all the nations. Ayan. And next week, yun din po yung pagpapatuloy ng salaysay po nito, yung tinatawag na ethnocentricity. Kasi po parang sa mundo, merong isang tribo or ethno or nation, ethne, na yun ang pinakasentro ng mundo. At pinakasentrong tao sa buong mundo. No, hindi po ganun ang puso ng Diyos. Kaya beyond ethnocentricity. Yun po yung katotohanan ng gospel. Ayan po. Ang mensahe ng salita ng Diyos sa atin ngayong umaga ay, the Lord recognizes all men everywhere in Christ as His sanctified people. Nakuha ko po yung everywhere, all men everywhere. Among those everywhere, sinasabi ni Paul in 1 Corinthians 1:2-3. That's why may nahanap akong ganun text. Okay. So the Lord recognizes, again, all men. Ibig sabihin, kayo Pinoy man, o kaya ay American, Chinese, Asian, yes, Western, or Eastern, all men everywhere na mga Kristiyano at tunay na kay Jesus, even classes of people, as His sanctified people. Okay? Ibig sabihin, sineparate ng Diyos, nilinis ng Diyos sa kanyang harapan, at wala pong nakakaangat at wala pong nasa baba. Ayan po. Para sa mga bata, ito, Christians in all nations are made holy. So Christians in all nations are made holy. That's why hindi na yung sa konteksto ng mga Hudyo, ay, kailangan mo muna magpa-circumcise because hindi ka ganap na Hudyo or hindi ka ganap na kabilang sa kaharian ng Diyos. Nilalabanan po yan ng mga apostol sa kanilang panahon, especially sa mga naging sulat ni Pablo. Christians in all nations are made holy. Pinapagtibay ito ng dalawang realidad sa teksto. Una, I hope you will understand. Jew-like
Gentile. Ibig pong sabihin, a Gentile man na namumuhay katulad ng isang Hudyo. Hindi ako, for example, tayo nagpapaka-reform, pero hindi naman tayo Scottish. Hindi tayo Dutch. Okay? Pero we are like them. Hindi naman ganun talagang reformed eh. Hindi yun yung spirit of the reformed people. Hindi base sa race. Pero dito po, si Cornelius, a pagan, being a Roman, Italian, ay namumuhay tulad ng isang Hudyo. Devout man praying to the Lord. So, loves people, actually generous to the people. May pagmamahal sa tao. So, ito po yung una. No? Another is sa verses 9 to 16, which is the vision naman po ni Peter, pinapakain po siya, sabi, ng mga unclean animals. Okay, actually may mga unclean animals, kill and eat. No, Lord, I will never do that because ako'y Hudyo. So lumalabas, siya po ay Jew, which is like a Gentile in that case. Na kasi ginawa ng malinis ng Diyos ang anuman. Well, intindihin natin mamaya ano po yung ibig sabihin ng vision na yun. Pero para kay Pedro, siya po ay Jew na katulad ng isang Hentil in that case. So play of thought na Jew-like Gentile and then Gentile-like Jew. Sa mga bata, ito yung words, una, recognized. On the part of Cornelius, dininig siya ng Diyos kahit po hindi siya Hudyo. So nirecognize siya na kahit hindi ka Hudyo, but you have that kind of heart who worships me, the true God, like the Jews who are worshiping the true God, nirecognize po siya at sinabi pa, the Lord, your prayers and alms have ascended as a memorial before God. Dininig ng Diyos at inalala. And Cornelius is recognized. Ang ganda po ng panalangin niya later, ano nga ba yung lumalabas na panalangin niya? Pangalawa, sanctified. Okay? So ibig sabihin, tayo man ay mga Pinoy, hindi tayo mga Hudyo, Gentile, Kuno, we are recognized. And another thing, we are also sanctified. Okay? So yun yung keywords. I hope you will understand when you along the way. So una, Jew-like Gentile. Ayan po. Sa pagpapatuloy ng salaysay, so ito po ay, kumbaga may unti-unting, may mga connected po yung salaysay ni Lucas, na natapos po tayo kay Pedro, connected, ngayon po, dinala tayo sa scene outside Joppa, now in Caesarea. Sa verses 1 to 3, sa ad po ni Lucas, basahin po natin. At Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion of what was known as the Italian cohort, a devout man who feared God with all his household, gave alms generously to the people, and prayed continually to God. About the 9th hour of the day, he saw clearly in a vision an angel of God come in and say to him, Cornelius. Sa pagmiministeryo po ni Pedro, right, partikular sa maituturing na mga mananampalatayang hentil sa Samaria. Remember, si Peter po ay nagkaroon na rin ng pagmamalasakit sa mga mananampalataya, disipulo, outside Jerusalem. Tumungo siya saan? Ano yun? I think, Joppa. Saan nga ba yun? Lida, right? Kay Aeneas. Lida, malapit daw po sa Joppa, kaya pinuntahan siya ng mga malalapit na tao ni Dorcas. So, this is in the Samaria area. So, dito po, si Pedro na nasa Samaria at this time in Joppa, nagsisimulang dalhin po si Pedro patungo sa lugar na okupado ng maraming mga hentil, which is Caesarea. Ang Caesarea po,
para po siyang place kung saan, kasi palayo na po ito ng Israel, so nagkakaroon na po doon ng some kind of place na may mga non-Jews, because nagiging center din po pala yung Caesarea of many things like trades, culture, arts. So doon po sila nagkakaroon ng place na nagsasama-sama na, in effect, nagtutungo roon yung mga iba't ibang mga tao. Pero sabi, ang dominant daw po ng mga tao roon ay mga Gentiles. So lumalabas, Peter, outside Jerusalem, now in Samaria, currently in Samaria, dito po sa story, lumalabas po, dinadala na siya patungo sa mas malayo pa pong lugar sa Jerusalem, which is territory of Gentiles. Remember, si Dorcas is like I don't know kung Hellenized Jew po siya, pero siya po, yung pangalan niya ay may equivalent na Greek. Si Aeneas also ay pamilyar yung pangalang Aeneas sa Greek literature. At ngayon po, dinadala po siya sa Caesarea na dominant na nga po dominated ng mga Gentile people. Tinukoy ni Lucas ang katauhan ni Cornelius sa lugar na iyon sa Caesarea bilang isang centurion ng kilalang in Tagalog batalyong Italiano. So Italian cohort po kasi eh. So batalyon, so group of army. Ang mga centurion ay mga kapitan, sila po yung captain ng isang group, ng isang batalyon ng mga sundalo, at sinasabi po ni Craig Kinner na umaabot po ng up to 600 men ang isang batalyon. So ganun po yung sabihin natin, authority na meron itong taong ito to command a number of soldiers, so that people and also other people to recognize him as that kind of person. Ayan po. Si Cornelius ay klaro na siya po ay hentil, hindi po siya Hudyo. He is a Roman citizen, in particular Italian din po. Italiano po siya. Pero hindi po siya yung masasabing Gentile person na pagan. Why? Because while he is in Caesarea, siya po ay sumasamba sa Diyos ng mga Hudyo. Which is, there's no distinction actually, because the God who revealed himself to the Jews is the true God who created the whole world, the whole cosmos, who appeared to the forefathers Abraham, Isaac, and Jacob, who established the nation of Israel. So ito po yung tunay na Diyos na sinasamba ng taong ito. Ang pagkakaiba lang, siya po ay hindi Hudyo. Namumuhay siya katulad ng mga Hudyo, kasi siya po ay may some kind of devotion to really honor God, continually praying to the Lord, to God. So gaya rin ng pagkakilala ni Lucas kay Dorcas, meron pong mga po rito may mga elemento na ang galing ni Lucas eh. Si Dorcas ay isa pong tao na namatay, binuhay ni Pedro, at marami po ang nalungkot sa kanyang kamatayan dahil nga po sa kabaitan na meron itong si Dorcas. Ito pong si Cornelius ay equivalent ni Dorcas na matulungin sa mga tao, at marami pong rumerespeto rin po kay Cornelius. Tama po, nakita niyo yung larawan na yun. Si Cornelius rin ay kinalulugdan ng mga tao, hindi lang dahil sa pagiging pinuno. May level of sila parang position in the city. I'm not sure kung katulad ng mayor or some kind of official, pero ganoon po yung position ng mga centurion. Hindi po dahil sa position na ito, kinalulugdan si Cornelius, pero dahil siya po ay matulungin, generously, giving help to the people.
At malapit po siya sa Diyos sa pagiging madasalin. Let me ask you, sino po dito yung literally nagpe-pray every day? I'm not talking about every meal. Okay? I don't consider that really spending time with the Lord. Okay? It's hard, right? Pero I encourage you to really die to yourself, to really come to the Lord in prayer every day. Don't depend too much on your devotionals. Or yes, Bible reading, yes. Pero si Mark Dever, sabi niya, kapag hindi daw siya nakapag-pray sa isang araw, parang hindi siya fulfilled. Pero pag nagawa niya na yung prayer at least for a day, fulfilled na siya kahit hindi niya magawa yung iba. I just want to highlight kung gaano rin po talaga dito pinipicture out yung devotion na meron si Cornelius to really come to the Lord every day. Ayan. Sunod na saad, basahin po natin verses 3 to 8. About the ninth hour of the day, he saw clearly in a vision an angel come in and say to him, Cornelius. And he stared at him in terror and said, What is it, Lord? And he said to him, Your prayers and your alms have ascended as a memorial before God. And now send men to Joppa and bring one Simon who is called Peter. He is lodging with one Simon, a tanner, whose house is by the sea. When the angel who spoke to him had departed, he called two of his servants and a devout soldier from among those who attended him, and having related everything to them, he sent them to Joppa. Can you imagine a non-Jewish person will receive a vision from God? Sino po yung huling naka-receive ng vision dito sa Salaysay? I'm not sure kung si Ananias, which is in Damascus, na mananampalataya. Yes, he's like a diaspora Jew. Pero ito pong si Cornelius totally is not really biologically or any trace of being a Jew. Only have that kind of devotion to God. At nagkaroon po ng vision. That is really special for the Jews. Na parang, alam niyo po yun, sa sobrang kabanalan po para marahil ng ibang mga tao, sino po dito nakaka-receive na ng vision? Siya din dito. I mean, in your intimacy before God, there's some kind of level na parang ganun yung closeness talaga no? For Cornelius to also, ang Diyos ay malugod to kausapin siya in a vision. Actually, an angel nga po, Kaiba kay Ananias, si Ananias po kasi yung isa pong naka-receive ng vision. Unlike Ananias, si Cornelius naman po ay nagkaroon ng vision, I think, when he is praying. Tama? Si Ananias po, wala pong dinescribe na nananalangin si Ananias. And naka-receive po siya ng vision. Well, dito po si Cornelius, while he is praying, at sa anong oras po yun? Anong oras nga po yun? Yes, which is 3. Okay? Ang counting po kasi from 6 a.m., 0, and then pagdating ng 6th hour, that is 12. Pagdating ng 9, that is 3 p.m. That is a prayer hour. I mean, if you can pray at those hours. I'm just saying, no? So, Cornelius is, yes, may be busy, but at that hour, he will pray. Okay, ito po yung lumalabas na pwede nating tignan. So si Cornelius nakatanggap while he is praying, nakatanggap ng vision. Bagamat siya ay isang sundalong pinuno pa ng batalyon, can you imagine, in his stature, a soldier, commander of an army, takot na sumagot siya nung nakita niyo yung anghel. May nag-cause ng takot sa kanya. An angel. Yung tapang niya nawala.
Sinabi ng anghel na ang naging panalangin ni Cornelius ay binigyang pansin ng Diyos. Kaya ipinag-utos sa kanya na magpadala ng kanyang mga tao para dalhin sa kanilang lugar. Which is, sinabi pa, dalhin sa kanilang lugar si Pedro na tinukoy mismo kung nasan ito. The point of the vision is, send men to Joppa and bring one Simon who is called Peter. So dalhin daw po, magpadala ng mga tao niya mula sa Caesarea at tumungo sa Joppa at hanapin doon si Simon, which is Peter, at dalhin sa kanilang lugar. Yun po yung instruction. And then after the vision, ginawa po ni Cornelius. Ito po, ano po yung naging panalangin ni Cornelius? Wala, di ba? Of course, hindi sinabi. Pero for the Lord to be pleased, saying, your prayers and your alms, like a worship to the Lord, have ascended as a memorial before God. As something that God is really recognizing, really pleased to hear, and really pleased doon sa heart na meron itong si Cornelius. Hindi po sinabi, right? Hindi man tinukoy kung anuman ang naging panalangin ni Cornelius, ngunit masasabi sa mga sumunod na salaysay na nalugod ang Diyos sa puso nito para sa kanilang mga hentil na mapabilang sa kaharian ng Diyos para ipadala si Pedro sa kanila upang maipahayag ang ebanghelyo. Now, if you can actually go through quickly lang, just scan, ang nangyari po after nung vision na yon, tumungo po yung mga tao nga po at sinabi na merong tao na nakareceive ng vision, which is ang aming master, si Cornelius, at sinasabing ikaw ay tumungo sa Caesarea. Peter also don't have any idea why kailangan niyang pumunta. At nung nakausap si Cornelius, sinabi mismo ni Cornelius na ito yung nangyari. Pero si Peter, naintindihan niya kasi nagkaroon po siya ng vision. Yun nga po yung mga animals who na ginawa pong malinis ng Diyos. Bakit ganun? Kasi lumalabas, nais pala ng Diyos na ipahayag through Peter yung gospel sa Caesarea to the Gentiles. Because they are also part of my covenant. Lumalabas, yun ang prayer ni Cornelius na ang mga Gentiles ay mapabilang sa kaharian ng Diyos bagamat sila po ay hindi mga Hudyo. I have heard your prayer. Your prayers ascended to me, Cornelius, and I will grant your prayers. I will send a man who will share the gospel at Caesarea so that the Gentiles will hear the good news and they will be saved. Lumalabas yun po yung panalangin ni Cornelius. Tingnan po natin, Ang hangarin na ito ni Cornelius, kahit siya ay isang hentil, ay nagpapakita ng walang kaibahan sa mga Hudyo dahil sa pagkilala nito sa tunay na Diyos at sundin ang kalooban ng Diyos. Cornelius is just like sabihin po natin, the Jews, na meron po talagang pagkilala sa Diyos para siya ay humiling sa kanyang nais at sundin kung ano yung kalooban niya. Again, Cornelius is not a Jew, pero may ganito pong puso. Can that be possible? Yes, of course. Na tayo pong mga tao na hindi naman mga Hudyo ay anywhere, even in the islands, ay magkaroon ng sense na sambahin ang tunay na Diyos kahit wala sila pang Bibles at walang church doon. How can they be saved? Well, someone again should preach the gospel to them. Pero again, the point is, there are certain people, even non-Jewish people, na meron pong hangarin na sambahin ang tunay na Diyos
at mapabilang sa kanyang kaharian. Again, non-Jewish people. Sinabi ito mismo ni Pablo, yung realidad nito, sa Romans 2:14 to 16. Sabi po niya, try to understand this. Sabi po, for when Gentiles, non-Jewish people, who do not have the law, by nature, do what the law requires. Simple as honoring your parents. May sense sila, bakit hindi na naman nila nabasa yun eh? They are a law to themselves even though they do not have a law. They show that the work of the law is written on their hearts. Wala nga yung kopya ng kautusan, pero nakasulat pala yun sa puso ng bawat tao. Yung kautusan ng Diyos, yung law, while their conscience also bears witness and their conflicting thoughts accuse. Nako-convict din po sila. Even excuse them on that day when according to my gospel, God judges the secrets of men by Jesus Christ. Ano po kasi ito ang argumento ni Pablo po rito, kung sino pa yung mga hindi Hudyo, sila pa yung sumusunod sa kautusan. Kumpara sa mga Hudyo na naka-receive ng law, hindi naman sumusunod sa law. So parang sino doon yung tunay na Israel na sinasabi? So those who are truly obeying the law are the true people of God. Hindi po yung basta biological Jew o kaya'y naka-receive ng law. Because such men can be proud in themselves as if they really the elite people of God. Ayan po. Pinapahayag lamang dito, now back to our text, na nalulugod ang Diyos kahit sa mga hindi Hudyo na may takot sa Kanya at pinaparangalan ang katotohanan ng Kanyang salita sa kanilang buhay. Nakuha po natin yun. Nalulugod po ang Diyos sa mga hindi Hudyo na may takot sa Kanya at pinaparangalan ang katotohanan ng Kanyang salita sa kanilang buhay. Maraming mga tao sa bawat sulok ng mundo na tinatawag ng Diyos na may pusong nagnanais sa Kanya. Again, there are people, even to the ends of the earth, everywhere, na nagnanais sa tunay na Diyos. Pero hindi lingid sa Diyos ang kanilang pangangailangang espiritual sa kasalukuyan hanggang sa punto na magpapadala siya ng mensahero para ganap silang mapabilang sa kanyang kaharian sa kanilang pananampalataya. At this point in time, yes, Cornelius have this kind of heart, but he needs to hear the gospel. He needs to know the truth about Jesus Christ, that someone should go there to explain and preach to him the gospel. And what's the result? Nagkaroon po siya ng mas malayang kaugnayan sa Diyos dahil sa pamamagitan pala ni Jesus, kahit hindi ako Hudyo, ay pwede akong maging ganap na kanyang hinirang na tao. Because of Jesus Christ. At this point in time, hindi niya pa po naririnig yun. And by the Holy Spirit, nagkaroon ng effect po yun. Later in the text, makikita po natin. So, same case. Sa atin, meron pong mga tao pong ganyan. Kaya, anuman at sino ka man sa mundong ito, tanging ang pagkakaroon mo ng pusong may kababaang loob na pinararangalan ang Diyos, pinararangalan ang Diyos kay Jesus ang kalugod-lugod sa Kanya at hindi kailanman dahil sa iyong lahi at estado. Did you follow that? Anuman, ibig sabihin, Pilipino, Bisaya, Manilenyo, Batanggenyo, or sino ka man, ito lang yung trabaho ko, ito yung uri ng pamilya namin. Tanging ang pagkakaroon mo ng pusong may kababaang loob na pinararangalan ang Diyos kay Jesus, ang kalugod-lugod sa Kanya. At hindi kailanman dahil sa iyong lahi at estado. That's the point
dito po sa natututunan natin sa teksto. So wag po tayong dumepende sa kung sino po tayo dito sa mundong ito. So our status is defined by who we are if we are really identified in Christ. Ayan po. So that is the Jew-like Gentile in the person of Cornelius. Next is Gentile-like Jew. Sa sunod na bahagi, tinukoy naman ni Lucas ang nangyari naman kay Pedro. Okay. So sabi po una sa verses 9 to 13, basahin po natin, the next day, as they were on their journey and approaching the city, Peter went up on the housetop about the 6th hour to pray. Anong oras po yung 6th hour? Tanghali, para manalangin. Basahin po natin. And he became hungry, because tanghalian and wanted something to eat. But while they were preparing it, he fell into a trance, a vision also, and saw the heavens opened, and something like a great sheet descending, being let down by its four corners upon the earth. In it were all kinds of animals and reptiles and birds of the air. And there came a voice to him, Rise, Peter, kill and eat. Sa sumunod na araw, sabi po lamang dito, habang naglalakbay yung mga ipinadalang tao ni Cornelius, sinabing si Pedro ay nananalangin naman ng alas 12 ng hapon. Okay? Yes, it's a break time, but we can actually pray during those times. Again. At dahil nga ito ay tanghalian, practically, masasabi po natin, maaaring ito ang nagdulot ng pagkagutom kay Pedro. At habang inihahanda ang kanilang pagkain, siya ay nagkaroon daw po ng vision, pangitain, gaya rin ni Cornelius kung saan nakita niyang bumukas ang kalangitan at may bumabang malaking kumot o tela na nakabitin sa 4 na sulok. That's the translation of Filipino Standard Version. Naglalaman ito ng iba't ibang uri ng hayop, in particular sinabi po sa text. At lumalabas na ang mga ito ay inihahandang makakain ni Pedro na mula sa Diyos. Okay? Ang nag-offer ng pagkain ay ang Diyos mismo sa pag-utos sa kanya na kainin ang mga ito. Yes, may mga live animals. Kill and eat these animals. This will be your food. Alalahanin natin sino yung naghandog kay Pedro, ang Diyos. Bilang Hudyo, si Pedro, o mga taong so-called, espesyal sa Diyos sa lahat ng tao, para sila ay gawing banal ng Diyos, sanctified people, binukod ng Diyos ang mga Hudyo laban sa mga paganong nasyon. We're talking about the time when, for example, in the time of Exodus, ayaw po ng Diyos na maging ma-identify sila sa mga practices doon sa Canaan. That's why the Lord wants to wipe out the people and make the place holy for Him. At hindi nyo makita kung paano sila namumuhay so that you will be like them. Because they are living immoral lives and really dishonoring. Because they do not know the true God. Now I'm revealing myself to you. You should know how you should live. That's why I'm giving you the law, how you should live. So, God wants to separate the nation of Israel among other nations. At ayaw ng Diyos na maging yung buhay nila ay maging katulad ng ibang nasyon. Kaya, nung hinirang ng Diyos ang Israel, nagtakda ito ng kanyang kautusan ng pamumuhay na hindi lang kalugod-lugod sa kanya, because this kind of living pleases me, hindi po lang basta yon. Kasi yun po ang nakakabuti sa mga, hindi lang sa Israel nakakabubuti sa lahat ng tao. That's why my sons do not eat pork, for example. Because that's maybe not really a clean animal. Tama po ba, Pastor Clay? So,
For them, because marahil yun po yung nagiging alay nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. And there's wisdom in identifying the right animal for sacrifice and what you need to eat. Well, I can say na yun po yung maganda rin pong intention ng Diyos para po sa magandang ikabubuti ng buhay ng tao na nilikha ng Diyos. I hope you're getting what I'm trying to say. Kaya sinaad po sa Leviticus 20:25 to 26, basahin po natin ito. Look at this. You shall therefore separate the clean beast or animal from the unclean, and the unclean bird from the clean. You shall not make yourselves detestable by beast or by bird or by anything with which the ground crawls, like the reptiles na sinabi po dito sa vision, which I have set apart for you to hold unclean. You shall be holy to me, for I, the Lord, I am holy and have separated you from the peoples that you should be mine. May distinction po talaga yung nation of Israel even doon sa mga kailangan nilang kainin. Kasi nga po, there are certain animals na ginagawa pong alay sa mga paganong Diyos, ng mga pagans, of course. So, what I'm trying for us to see ay makita po natin ano yung mararamdaman ni Pedro pag sinabing kainin niya yung mga animals na yon. Knowing na, Lord, hindi po ganyan ang tamang dapat kainin. Kasi that will not identify us as your true people. Yung mga pagkain na yan, kinakain yan ng mga common people and they're not clean. Sinabi nyo na eh. Therefore, I will not eat it. Well, for Peter, he is recognizing kung ano yung sinabi sa kautusan. Ayan po. Ngunit sumagot ang Diyos kay Pedro sa verses 15 to 16. And the voice came to him again a second time. What God has made clean, do not call common. This happened 3 times, and the thing was taken up at once to heaven. If you will just read verse 17, Peter is perplexed. What's that? Hindi niya po talaga alam kung anong meron doon. Pinapahayag ng Diyos sa vision na ito, maganda yung translate actually ng magandang balita Biblia. Sabi po, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Actually, ang pag-translate po nila dito ay yung meaning, hindi yung literal eh. That's why maganda rin po yun. Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. We have to understand, visions are not literal, by the way. Parabolic po siya. Ibig sabihin, yung mga imaheng yun ay may mensahe na gustong iparating ang Diyos. So we need to understand the message behind the vision. Okay? Hindi po tinuturo, okay, from now on, pwede ka nang kumain ng pork, for example. Hindi po ganun yung sinasabi. Hindi ito basta naging malinaw kay Pedro sa nangyari sa mga sumunod na talata. Subalit, ang buong salaysay na ito ay kapahayagan ng pagtanggal na ng Diyos sa pagkakaiba ng Hudyo at ng mga Hintil, kung saan ang mga Hintil na kumakain ng mga ipinagbabawal ng Diyos sa mga Hudyo ay katanggap-tanggap na rin sa Kanya sa pamamagitan ng realidad ng Ebanghelyo. I hope you followed that. Kasi po, lumalabas po, yes, you are a Jew, you're not supposed to eat it. And these foods are eaten by non-Jewish people, which we call Gentiles. Pero even if these people eat these animals, because of Jesus Christ, they are made clean. Kahit kayo ay hindi kumain ng ganyan, pero sila kumakain yan, and we despise them, they are defiled people, marurumi. But because of the gospel, they are now accepted. Ito yung pinararating kay Pedro.
Ayaw niya maging katulad ng mga ordinary people. Common people, so-called. But even these common people who practices these things, now through the gospel, they will be washed clean by the blood of my son Jesus Christ. And they will be similarly like the Jews, as my chosen people. That's the message na pinararating kay Peter. Sinabi rin, ang pag-utos kay Pedro na kainin ang mga hindi banal na pagkain ay masasabi ring pagtawag sa mga Hudyo na tanggapin ang mga hentil sa pagsasagawa rin nila ng mga gawaing hindi kinagisnan. Ngunit, kaaya-aya sa Diyos base sa katayuan ng bawat isa kay Jesucristo. Kasi po, ito po, may practical implication po ito sa atin. Ay, ganun sila kumanta, tayo hindi. Hindi sila totoong Christians. Ay, ganun sila mag-preach. Tayo, expository preaching, tayo yung totoong mga Christians. Yes, in form we differ, but we are all simply standing again in the ground of Jesus Christ. Do not despise them. Yun po yung gustong makita rin po natin dito. Sinabi rin ni Pablo, talking about Christian liberty, in Galatians 5:1 and verse 6. Let me read. For freedom, Christ has set us free. Stand firm, therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. Verse 6, for in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith working through love. Because the Judaizers, in the context of the Galatians, requires the Gentile people to be circumcised. Kasi kami mga Hudyo, nagpa-circumcise, kayo hindi na, para kayo ay mapabilang sa kaharian ng Diyos. After Jesus Christ, you need to be circumcised. Because that's what the law requires. No, hindi po ganun ang punto ng pagiging isa na natin kay Jesus. And especially sinabi po dito, only faith working through love. May aspeto na po ng pagtanggap sa bawat isa dahil kay Jesucristo. Maaaring ikaw rin bilang Kristiyano, now in our context, ay madaling magkondena. Mag-condemn, batikusin, to criticize ang mga tila hindi tunay na Kristiyano dahil sila ay hindi kagaya natin sa pagsamba. Pagkaunawa sa Diyos sa kanyang salita. The way they understand the text, the scripture, is different from us. So-called hindi gospel-centered, mga ganyan. O kaya sa forma ng ating ministeryo. Masyadong maraming ek-ek sila. Tayo, yung totoong simpleng purong puso lang na pagkaunawa sa salita ng Diyos. We criticize them easily. We despise them even. They're not brothers and sisters. O tayo-tayo lang. Tayo bilang mga Pinoy, sabi ko rin to kanina, forgive me for the word, ay kumakaasta ng mga Kristiyano dahil sa tradisyon na ating sinusundan. Ngunit, hindi naman talaga tayo mga Scottish or Dutch or American para sabihing isinasagawa natin ng tama ang pagsamba sa Diyos. We may be following the tradition of the Reformation, but that does not, makes us true Christians because of that practice. But the spirit of the Reformation is not merely about the Scots, the Dutch. It's about what the Scripture really says. Yun po yung pagiging bahagi natin doon. Hindi po dahil sila po ay ganito. Anuman ang pagkakaiba-iba natin kahit sa ating mga ginagawa, alalahanin nating tayo ay pare-parehas lamang na naligtas sa grasya ng Diyos at sa katotohanan ng Ebanghelyo para tayo ay maging angat kaysa sa iba. Wala pong mag-elevate sa atin because of the way we are. But remember, we are all simply again saved by grace. And because of the gospel.
Don't ever look at yourself as if you are the righteous among all the Christians. Even in our church, wag po tayong ganun. We can be like so-called the Reformed. But do not act as if we are elite Christians among the other Christians. This is not the heart of the gospel. It's not the heart of Christ. Maaring ang iba ay hindi nakabase ng husto sa salita ng Diyos bilang mga Kristiyano. They're Christians but they are not that so scriptural compared to our liturgy, for example, the way we do ministry. Kahit po sila ay ganun, tratuhin natin silang kapamilya kahit papano. Kahit papano. Kumbaga may default ka, natanggapin sila kaysa yung default mo, ayoko sa'yo. Nang may pagmamahal. Dahil sa pare-parehas nating pagtayo kay Jesucristo at sa purong ebanghelyo. Gaya nga ng sinabi kay Pedro, in verse 15, what God has made clean, do not call common. O kaya'y gaya ng mensahe muli ng salita ng Diyos sa atin ngayong umaga, the Lord recognizes all men everywhere in Christ as His sanctified people. Nagsasabi ring Christians in all nations are made holy. Pinagtibay ito ng dalawang realidad sa teksto, a Jew like Gentile, and also a Gentile like Jew. O kaya'y recognized and sanctified. Sabi po ng isang kanta, actually a children's song, Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, meron po bang red? Yes. Yellow, black, and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. We accept each other. Ano man po yung kulay, ano man po yung community na kung tayo namumuhay, we belong to each other because all of us are precious in the sight of Jesus. Mahal ni Jesus, hindi lang ang bawat bata sa mundo. I want to use this to point out na hindi lang yung mga children ang mahal ni Jesus. Mahal ni Jesus ang mga tao na may pusong katulad ng isang bata sa pananampalataya. Na may purong sumusunod kay Jesus. We are like yung childlike faith na tinatawag. Mahal ni Jesus, pati ang mga taong gaya ng mga bata sa pananampalataya na purong nagtitiwala kay Jesus, anuman ang kanilang lahi o anuman sila bilang tao. Magkaroon ka rin nawa ng pagmamahal sa lahat ng tao na kinahahabagan ng Diyos. Tayo po'y manalangin.